our ultimate companion. There is always a first time. And when that happens, madalas na puwersa tayong lumabas ng ating comfort zone at mga pa. Tulad na lang ng nangyari kay Carla. Na-stroke ang kanyang asawa at dahil first time itong nangyari, nagbago ang lahat para kay Carla. Pupwede siyang mangamba at ma-discourage, pero madasalin si Carla at tuwing kinakausap niya ang Panginoon, napapanatag siya. Her peace comes from knowing the God who knows all things and sees all things. Alam ng Panginoon ang nangyayari to the last detail, at alam din niya ang kahihinatnan ng lahat. If you are on your way to a place that you have never been to before, pero alam mong inaabangan ka ng isang nagmamahal sa iyo, isang puspos ng kagandahang loob, di ba nakakadagdag tapang at nakakagaan ng kalooban? Imbis na ma-insecure si Carla, lalong tumatag ang puso nang isuot sa kanya ng admissions officer ang wrist tag na companion or kasama. Oo, siya nga lang ang magiging kasakasama ng kanyang asawa, pero hindi siya nag-iisa. May companion silang mag-asawa every step of the way. Sino ba ang nangakong di tayo iiwan at di tayo pababayaan? Si Jesus, ang Diyos. Iniwan din niya ang kanyang comfort zone nang siya ay naging tao to be with us. Kaya nauunawaan niya ang ating mga pinagdadaanan. Siya ay nangako rin na lahat ng pagsubok ay napagtagumpayan na niya. Paano di magtitiwala si Carla kay Jesus na puspos ng katotohanan? Nang na-approve na for discharge ang kanyang asawa, may surprise visit si Carla from a friend na dating nurse. How helpful and how Christ-like. Maraming tanong si Carla na nabigyang linaw ng kaibigan, who patiently assisted them until her husband was able to leave the hospital. Let's pray. Lord, even if I have to step out of my comfort zone, you are already there. Salamat at naiintindihan mo ang mga hamon at pagsubok na aming hinaharap. At nasa inyo ang tagumpay. In Jesus' name, Amen. Using the word companion, create an acronym. Example, C, comforting, O, omnipresent, etc. Choose words that remind you of Jesus, who is full of grace and truth, and thank Him for the kind of companion He is. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. John 1:14. This is Felici Pangilinan Buizan saying, you are never ever alone, not even for a moment.